Akala nyo ba walang nakukulong sa utang? Meron po. Pero bago natin talakayin yung sinabi ko sa intro natin, maglalambing po ako na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung natulungan kayo ng video ito, ay malaking tulong din po ang inyong pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online loan apps, ay pakihit lang po yung notification bell para sa mga bagong uploads natin dito sa ating channel. At a disclaimer, hindi po ako nanghihikayat o nagpo-promote ng mga online loan apps. Ako po ay nagre-review, sinisilip ko po kung ang mga OLA na ito na sinusubukan kong applyan ay kung paano ang kanilang proseso ng pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience na maibabahagi sa inyo bago nyo subukan at ako sinubukan ko muna para magkaroon kayo ng tamang heads up at expectations at idea, okay? Para malinaw lang po. So, yung sinabi ko sa intro ay galing po yan sa isang post, sa isang OLA Victims Community Group. Okay? Ito yung sabi sa post, no? Akala nyo po walang nakukulong sa utang? Mayroon po. Nakukulong sa utang. Gusto ko lang ipaalam sa iyo yung rules of regulations na nag-agree ka sa terms at conditions ng company. Pwede namin i-transfer ang inyong account for formal complaint. Ayan. Nagsimula naman sila. Ayan. Tumira ng tres. Panis. Diba? Yan yung sasabi ko, no? Pero ano ba? Ang nasasabi ng saligang batas, kung utang lamang talaga ang pinag-uusapan natin, maaari ka nga ba talaga makulong? Pero ayon naman sa saligang batas ng ating gobyerno, ang Article 3, Section 20 ng 1987, sensya na medyo masakit na lalamunan, Philippine Constitution ay nagsasaad na no person shall be imprisoned for debt. Ibig sabihin, ang hindi pagbabayad ng utang ay hindi itinuturing na krimen at hindi ito sapat na dahilan para makulong ang isang tao. Malinaw sa batas. Ngayon, yung pinagsasabi na itong post na ito na sinasabi niya may nakukulong daw sa utang dahil sa rules of regulations at terms at conditions ng company. Papaalala ko lang, no, sa dami ng mga sinubukan ko at in-applyan ko, na kahit gaano kahaba, wala naman ako ng mga nababasa na maaari ka nilang sampahan ng criminal case. It's either mag-imbestiga muna sila. Kasi, ito lang napansin ko, no, sa patuloy ko na pagsilip sa mga OLA na lumalaganap ngayon, sa mga patuloy na paglaganap ng mga bagong online loan apps, wala namang ganun eh. Kaya sa terms and conditions, ang dami nga nilang hinahanap niya, terms and agreements, term na conditions, term something na kung ano-ano, na kung saan papayag ka sa mga gusto nila, at mas pabor sa, para sa akin, mas pabor nga sa kanila yung kalkalin, yung mga impormasyon na hindi mo naman dapat ipakalkal sa kanila, di ba? Tapos, yung sinasabi niya na terms and conditions ng company ay pwede raw i-transfer yung account sa formal complaint. Pwede naman. As long as you have the yung lahat ng ebidensya na niloko kayo. Yun papasok sa estapa, papasok sa swindling, o papasok sa deceit o sa fraud. Kung napatunayan nyo sa simula pa lang na niloko na kayo ng kliyente ninyo. Di ba? Kasi ang hirap dito, no? Ako, nagsusubok ako lagi unemployed. Pero hindi ko sinasabing unemployed talaga ako. May trabaho po ako, pero yung ginagamit ko po na unemployed is just to make sure na kung talaga ba sila nagpapautang kahit sa mga unemployed o sa walang trabaho. Patunay na sila mismo hindi gumagawa ng tamang investigasyon sa pagpapautang. Doon pa lang medyo laglag na yung pagsilip ko sa kanila eh. Tapos nga magsasabi sila na may nakukulong sa utang. Nasa saligang batas nga. Siyempre, ibang usapin ang mga utang, civil case. Di ba? Ngayon, nagbibigay pa rin sila kahit alam na nila na yung nag-apply unemployed, estudyante, housewife, o isang retired, di ba? So, sino may kasalanan? Bakit nyo pinapayagan? O bakit nyo pinapahiram? Kahit na nakalagay na dyan sa mga nag-a-apply sa inyo, is unemployed o walang mga trabaho o walang mga sapat na pinagkakakitaan. Di ba? So, sa simula pa lang, may pagkukulang na rin yung mga loan apps. Tapos, after 5 minutes, ayan, nandyan na, ang bilis. Di ba? May pagkukulang sila. Ngayon,
Kung mapatunayan naman ng lending apps na talagang may panloloko, katulad ng mga ginagawa ng mga ibang nakikita ko sa mga post sa ibang mga OLA victims community na gumagamit pa ng mga peking ID, nagpapagawa pa ng mga ID diya sa recto o di tumira ng tres, panis. Di ba? Yung mga yon talagang lehitimo na OLA farmer. Talagang sinasadya mangutang at huwag magbayad. Pero kahit yun, hindi ko nakikita na may sinampahan ng kaso yung mga online loan apps. Kasi mahirap din kasi sila mag-file. Diba, para sa akin, kasi mga kadyanin, ang pagpapile ng kaso, kailangan sa kanila, dahil sila yung lending company, sila yung magsasampa ng kaso, gagamit sila ng sarili ng mga abogado o na legal department na napatunayan na nanloko yung nangutang. Kasi yan ang inisip ko, kung lalapit naman sila sa ahensya ng gobyerno, mabagal din. Kasi may due process. Lahat naman ng gagawin natin sa pagpapile ng kaso, may due process eh. Kung magpapile sila, gamit ang kanilang abogado sa kanilang lending company, siyempre mag-aakat sila ng mga ebidensya. Mag-iimbestiga pa sila. Sila pa yung mga problema. Ganun din naman ang gagawin ng mga ahensya ng gobyerno. Kailangan magbigay sila ng katibayan na niloko sila. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, tapos sila mismo, wala silang credit investigations. Diba? Kaya hindi rin sila makalapit basta-basta sa mga ahensya ng gobyerno na may mga nanloko sa kanila o may mga nanloloko o may mga naloko rin ng mga OLA farmer at tapos itong si lending company na nagpautang kahit walang trabaho yung tao. It's a situation na case-to-case basis na. No? Kasi kung talaga lehitimo naman na talaga napatunayan naman ng lending company na may panloloko, pwede naman sila magpail ng kasong stapa. Ngayon, kung sa usapang utang, uulitin natin, civil case. Kaya nga meron ako mga nakakausap na pagka na civil case ka na ba o na small claims ka na ba, may kaso ba yan, may epekto ba yan sa ating mga NBI? Wala naman. Kaya yung iba natatakot siguro, nangangamba, baka magkaroon ng record sa NBI. Wala po. Tanging usaping legal ng civil lang naman yan. Ulitin ko kasi ang dami pa rin naguguluhan, natatakot, na kapag nagsampa ng small claims, may record daw, something like that. Tapos ito nga, dahil sa binabanggit niya itong mga OLA agents na ito na dahil daw sa rules and regulations, is kahit naman may rules and regulations yan, as long as yung usapan nyo tungkol sa utang. Ulitin ko utang utang. Kasi, unang-una, kung makukulong ka sa utang, kung makukulong tayo sa utang, mismo ng ating gobyerno may utang. Lahat, buong mga ang nasa mundo natin, mga bansa, may mga utang din yan sa World Bank. Makukulong ba yung gobyerno? Hindi sa hindi sa sarcastic yung pagsasalita. 'Di ba? Kasi nga may utang eh. Kaya ka pinag-uusapan lagi yan by the civil manners o civil matters lamang. Kasi yan ang lagi sinasabi sa amin doon sa mga abogadong nakakausap ko, sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga PNP, sa PAOK, sa mga mas maganda talaga mapag-usapan yan sa court. Kesa nangangamba kayo. Kasi kung nahuhirapan kayo magbayad dahil sa laki ng interest, bababa naman yan kapag umakit na sa korte. Pero wag kayo yung magpapay. Kasi kung kayo magpapay para doon sa interest, kayo magbabayad talaga. Kunwari ako, may utang, tapos nagreklamo ako doon sa dahil sa laki ng interest. Kung gusto ko babaan ako magpapile ng kaso, hintayin nyo sila magpile kasi sila yung leading company. Okay? Ngayon kasi sinasabi nila, sasampahan kayo, transfer kayo, formal complaint, mas maganda. Tandaan nyo, mapag-uusapan palagi yan by the civil case at settlement lamang na legal. Pagdating sa korte, pag nagsampa sila. Pero, uulitin ko, wala pong nakukulong sa utang. Para maliwanag, okay? At muli, paglalambing ako na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Marami po salamat sa uulitin.